Okay, let me boost your morale, my brothers and sisters in the Lord Jesus Christ. Sometimes kailangan natin magpalakasan. At ang mga mensahe na ibibigay ko po ngayon ay hindi po ito yung lagi niyong naririnig sa akin. Ito po ay may kasamang katotohanan ng ating estado bilang mga mananampalataya. Sino tayo bilang mga believers? Minsan, parang kinaiinggitan pa natin yung mga hindi mananampalataya na umaasenso sa buhay. Minsan, parang nadadarang tayo o nadadala tayo sa sistema o pamamaraan ng daigdig na ito na lumilipas sabi ng Biblia yan. Tingnan natin ngayon, bakit tayo dapat laging masaya? Meron po isang nangaral na pastor sa YouTube, I forgot his name, no? Pero alam nyo, I think mga last month yun. Kasi random po akong manood Minsan hindi ko tinitignan, basta sige lang. Pagkatapos sa isang video, naka-ano na yan. Kumbaga may parang playlist na yan na sunod-sunod. Alam mo, sabi niya, talagang ito ay tumatak sa akin, no? Busy ako parot parito ako pag ganyan-ganyan ako sa bahay. Tapos naririnig ko yung preaching. Ito po ang sinabi niya. If you're a believer of Jesus Christ, you should always be happy. Loneliness has no room in your heart. Why? Ito na po yung unang punto natin. Bakit po ba lagi dapat tayong happy? Alam niyo, sabi ng pastor na ito, dapat lagi tayong masaya. Hindi tayo dapat nalulungkot. Diba? And yet, marami mga believers, mga born-again Christians, laging malungkot. Di po ba? Totoo po yan. At minsan, siguro malamang sa malamang, nakakalimutan nila kung sino tayo kay Jesus. Okay. Tumimo sa akin yung salitang sinabi ng pastor na ito Ito po yung unang puntong gagamitin ko yung sinabi niya. Sabi niya, dapat lagi tayong maging masaya. We should always be happy. And loneliness has no room in our hearts. Why? Number 1. Ito yung puntong gagamitin ko na Because we are saved. Ligtas po tayo. Anytime na matulog tayo, hindi ko po gagamitin yung term na kamatayan. Kasi bilang mga believers po, tandaan nyo si Lazaro. Pinuntahan ni Jesus, natutulog si Lazaro. Ang ginamit ng Panginoon, in-emphasis ng Panginoon, natutulog. Lazaro is sleeping. Hindi sinabing namatay si Lazaro. Pero nung hindi maintindihan ng mga disipulos, natutulog lang pala, therefore he will get well. No, honey Jesus. Lazarus is dead. Patay na si Lazaro. Pero ang Panginoong Hesukristo, hindi siya agad pumunta roon. 4 days right after, doon siya nagpunta. Doon siya nag-appear. Kaya nga sabi ng kapatid niyang Maria, kung nandito po kayo, Lord, hindi po sana ang kapatid ko ay namatay. Hindi po ba? Pero ito yung sabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo kung maniniwala ka, mabubuhay siya? Yan po ang sinasabi ko po sa inyo. Yan po yung emphasize natin ng eternal life in Christ. Pero, ang ginawa niya kay Lazaro, binuhay niya ito agad. Di po ba? Kasi natutulog nga lang. Ang isang believer po, hindi po pinapangalanan ni Jesus na namamatay. Ang kamatayan, ina-apply sa mga unbelievers. Pag namatay ang unbelievers, namatay sila, patay pa sila sa impyerno. Alam po ba ninyo kapag ako'y nagpupunta sa mga sementeryo, nakalagay RIP, nung araw nung puro Tagalog pa raw ang salita, SLN, sumalangit nawa. Pero ang tanong ko sa sarili ko, lahat ba ng ito ay ligtas? Lahat ba ng ito kilala si Jesus? No. Kung hindi kilala si Jesus, dapat ang nakalagay doon sa kanyang puntod, T-I-H. T-I-H. Ano yun? Trouble in hell. See? Hindi ko po ikinatutuwa yung pagpunta ng mga unbelievers doon. Pero, pinapangalanan ni Jesus, pag believer ang namamatay, hindi sinasabing namamatay, natutulog. Kaya sabi ko po sa inyo,
Meron pong big distinction ang mga believers sa unbelievers. Unang-una, tinatawag tayong natutulog lang. Amen? Yes. At pag natulog po ang isang believer, sigurado ligtas ang kaluluwa. Kaya sabi nga po ng pastor na yun, nakalimutan ko ang pangalan niya, hindi ko po alam. American yata siya, Australian, I don't know, I'm not sure. Pero ang sabi niya, loneliness has no room in our hearts because we are saved. You're saved! Gumaganon pa siya. Ang galing ng preaching niya. You're saved! What's the use of that frown in your faces? Ang ganda. Saved po tayo. Kung meron tayong dapat ipagdiwang, yun ay dahil ligtas po tayo. Okay? Pangalawa, tayo po ay pinaboran ng Diyos. We are highly favored and greatly blessed. Alam nyo, teka lang po, inom akong kape. Kung hinihiwalay ni Jesus yung salitang kamatayan sa pagtulog, kamatayan sa unbelievers, pagtulog sa mga mananampalataya, yung favor sa mananampalataya lang niya binibigay, hindi niya binibigay yan sa mga unbelievers. Yung mga unbelievers, makinig pong mabuti sa akin, umasenso man sila sa buhay, ang nasa isip nila, yun po ay kanilang sariling gawa, diskarte o kakayanan. Never nilang ibibigay ang credit sa Panginoon kasi hindi naman nila kilala ang Panginoong Jesus. Di po ba? How can they give credit to someone or somebody that they didn't know in the first place? That's why I'm telling you. Amen? We are highly favored and greatly blessed. Pangatlo, we are protected from God's wrath. Ito po yung tribulation at great tribulation. Tayo po ay protected na roon, aalisin po tayo dito sa rapture. Pang-apat, tayo po ang maghuhukom o maghuhusga sa mga angels. Yan po ang sabi sa Corinthians. I think nasa 1 Corinthians po siya. Sabi niya, bakit kayo nagkakaroon ng mga disputes among you? Hindi niyo ba alam that you will judge angels? Ito po ay mangyayari sa 1,000-year millennial reign ng Panginoong Hesukristo. Amen? Don't you see that? Don't you see that? We will judge angels. Nakita po ninyo kung gaano po katindi ang mga believers. At ang pinakahuli, gagamitin ko pong number 5, Jesus loves us. The person of Jesus, that's everything for a believer. The person of Jesus is everything for a believer. Amen. Yung paggising mo, you know that Jesus is embracing you, loving you, and He will show you a lot of great things that day. You always have that in mind when you wake up, believing the Lord will bless you more. Or should I say, believing that the blessings will manifest more. Because as a believer, blessings are built in already in you, in us. Naka-built-in na po diyan. Alam po ba ninyo, dito po sa Old Testament sabi niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Yan po ang nakalagay sa Old Testament. Pero sa New Covenant, surely goodness and grace are built in upon me. So, kahit saan ako pumunta, nandoon ang grace, nandoon ang blessings, nandoon ang favor, nandoon ang pagpapala. Bilang mga mananampalataya, tayo lang po ang merong pribileyong ganyan. Wala pong pribileyong ganyan ng mga hindi mananampalataya. Kung gusto, if you want to read more about our benefits in Jesus, basahin na lang po nyo. Inom kape. Read po ninyo Psalm 103 verses 2 to 5. O basahin na rin nyo yung 1 to 5. Pero kasi doon sa 2 to 5, binigyan din doon yung mga benefits natin sa Lord. Basahin na lang po ninyo. Okay, I hope sumaya naman po kayo sa munting mensaheng ito. I want to boost your morale as born-again believers, including myself. Sometimes I tend to envy some of my relatives, that unbelievers, that, hey, I think they're prospering, Lord, why? What's happening? Something like that. But when I came to realize, hey,
I am a born-again Christian. I am a believer in Jesus Christ. Jesus loves me, gave Himself for me, gave me a lot of favor. There's no reason for me to envy those because I know they don't have Jesus in the first place. Di po ba? So if you know your standing, your right standing with the Lord, naligtas tayo dahil sa ginawa niya, hindi po dahil dun sa ginawa natin. Alam po ba ninyo ang isang mawawala po sa ating mga mananampalataya o sa isang tao kamo, once na naging believer siya o mananampalataya siya, mawawala na yung kanyang self, yung sarili niya na lagi niyang minamagnify sa galing ko, sa talino ko and all that, mawawala po yan dahil lahat po ng nangyayari sa buhay mo, you make Jesus shine the more rather than you. You want the glory to belong to the Lord Jesus Christ alone, rather than you. Yan po ang maganda. We know, alam po ba ninyo, isa lang pong sinasabi ko sa Panginoon, Lord, pag may mga blessings na dumarating, especially nagkakagulat na mga regalo o mga blessings ng Panginoon sa akin. Sabi ko, Lord, lahat po ng yan, lahat po ng meron kami, lahat po ng yan, Panginoon, galing sa inyo. Wala po kaming taglay na anything here na hindi galing sa inyo, Panginoong Heso Kristo. Galing lahat sa iyan, Lord Jesus. You are so dear to us. Di ba? Your person is everything to us. Kaya alam po niyo, ang believer, mawawala rin po sa kanila ang takot. Sapagkat mapapalitan to ng kumpiyansa, confidence, na hindi pa kailanman naranasan ni naman. Natatanda po niyo si Peter. Nakita nila ang Panginoon. They thought it was a ghost. Lord, if that was you, if that is you, Lord, let me walk with you in the water. Come on, Peter, come on. Halika dito ka ni Jesus. Nakalakad po si Pedro ang sabi ng mga Bible theologians o great scholars from the Bible, nakahakbang po siya ng mga 3 hanggang 4. Pero nung tanggalin niya ang kanyang mga mata sa Panginoong Hesukristo, nakita niya yung wave sa paligid. Nagpasimula siyang lumubog dahil tinanggal niya ang focus sa life giver, kay Jesus. Ganyan din po ang nangyayari sa ating mga born-again Christians. Sometimes natatanggal natin ang ating mata sa Panginoong Hesukristo at nadadarang tayo sa paligid natin ng kamunduhan ng mundo. Alam po ba ninyo ang presyo ng mundo? Matindi rin po yan dahil ang sanlibutan na ito ay sanlibutan ni Satanas. Don't get me wrong. Si Lord po may-ari ng lahat. Pero alam naman natin, si Satan po ay pinakawalan dito at nandadaya at nandideceive dito sa mundo. Kaya kung tinanggal natin ang ating mga mata sa Panginoon at masyado tayong nadala sa mga worries in life, worries of life, na masyado tayong nadala sa mga yung mga pakikipagbarkada, di ba? Masyado tayong nadala sa stress sa pera and all that, parang mapipilitang gumawa ng mga makukompromiso pa yung faith mo. Huwag po ninyong papabayaan na matanggal ang inyong mata sa Panginoong Hesukristo. Sabi ng Bible sa Hebrews, fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Yes, nagsimula po ang ating victory sa cross. Okay? Sa cross, nagsimula po ang ating victory to another victory, to another victory. Walang katapusang victory ang meron po tayo. Sabi ng Bible sa John chapter 1, for the law was given through Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Okay? Di ba? Grace and truth. Yung grace nasa side ng truth. Yung truth nasa side ng grace. And we receive from Him, kay Jesus, blessing and another blessing in replace of another blessing. Maganda sa ibang salin, grace in replacement of grace that was previously given. Walang katapusang biyaya ang nagsusurround sa ating mga Kristiyano. Kaya ang mga born-again Christians, hindi po tayo mauubusan ng blessings. Actually, makinig pong mabuti, tayo po ang source of blessings sa mundo.
Amen po yun. Because naka-built in sa atin ang grace ni Jesus. Of course, si Jesus po ang pinagmumulan ng blessing, pero ibinigay lahat ni Jesus sa atin. May authority po tayo. In fact, we can speak. Yung mountain na yan at yan ay, yung mga pilosopo, sige nga, no, I'm not talking about that. I'm talking about using your faith. Speak to your situation. May sakit ka ba? In Jesus' name, gagaling ako. Kagabi sabi ko, Lord, magaling na po ako. Although, medyo iba pang boses ko, pero hindi na po ako inuubong masyado. I speak. Lalayas na ito, Lord. Nakaka-istorbo sa mga vlogs ko. Ganyan ang sabi ko kagabi. So, Lord, thank you very much because this morning, I woke up, maayos na po. Ganon. May financial problems po ba kayo? I speak. Blessings. More blessings magma-manifest. Lagi niyong babanggitin yung term na manifest because it will manifest only since it was built in on the inside of you. In the inside of you. Kaya sabi ko, as born-again Christians, as born-again believers, we are highly favored and greatly blessed by Jesus. Kaya sabi ko, ibus ko kaya ang moral ng mga kapatid ko sa iyo, Panginoon. Dahil nararamdaman ko rin po yan minsan. Kung nararamdaman mo yan, kung nararamdaman ko yan, nararamdaman po yan ng mga kapatid natin sa buong mundo. Nadadaon po sila. Nakakalungkot maisip natin na nadadown din ang mga kapatid natin sa Panginoon. Sometimes lumalabas tayo pa yung mga walang ability. Sometimes lumalabas tayo pa yung mga parang kawawa sa mundo. Alam niyo po ba, na maalalahanin lang natin yung salita ng Panginoon. Kung si Jesus nga po pinagmukhang kawawa nila, di ba? Tayo pa kaya? O, ganyan lang pong gusto kong sabihin. Kung si Jesus hindi pinapansin, kinokontra lagi. Alam niyo po ba, when Jesus walked the earth, hindi siya pinapansin. Masyado. Not until nag-ministry siya, kinainggitan siya. Because there's something sa kanya. Hindi naman nakapag-aral yung taong ito. Anak lang siya ng isang karpentero at ni Maria. Hindi ko po alam ang trabaho ni Maria, malamang mananahi. Hindi po ba? O kaya nagtitinda ng sago o gulaman sa University Belt. Joke. Pero alam niyo po ba, may gusto po akong sabihin po sa inyo. Kung si Jesus po ginanon, kung akong inyong Panginoon, ginanyan nila, di ba, gaganyanin din nila kayo. Alam niyo po ba, huwag ninyong i-expect na mamahalin kayo ng mundo. Never in a million years. Pero ang sabi ni Jesus, magmahalan kayo bilang magkakapatid sa akin. A new command I will give unto you, to love one another. Yan lang ang command ni Jesus. Wala naman siyang ibang command sa atin . Magmahalan tayong magkakapatid. Alam niyo, bilang mga Kristiyano, hindi po tayo magkakasundo rin minsan. Ako, marami na akong inalisan na mga churches, mga institutional churches. Pero alam niyo po bang mahal na mahal ko pa rin sila? Kasi kapatid ko sila. Pag may nababalitaan akong pangit na nangyayari, napapaluha pa rin ako. Mahal ko sila, Lord. Alam ko, ingatan mo yan, mga kapatid ko yan . Magkakapatid kami. Alam niyo po ba, sabi ni Jesus, malalaman ng buong sandaigdigan na magkakapatid kayo sa akin kung kayo mag-iibigan at magmamahalan. Mahalaga po yon. Yan ang command ng Panginoong Hesukristo. Hindi po yan ordinance kasi nag-command din siya ng dalawang ordinance. Baptism, water baptism at saka Holy Communion. Hindi po yan kasama doon kasi yon ordinance po yon. Ito command. There is only one command in the New Testament. To love one another. Okay? I hope na-boost ko po ang moral ninyo. Kasi nalulungkot ako. Maraming nalulungkot na Kristiyano. Maraming pinipersecute. Nalulungkot ako. Kasi sabi ko, Lord, parang ganun, parang lumalabas kami pa yung kawawa. Pero naalala ko, balik sa salita ng Panginoon. Kung ako na inyong Diyos ay ginanyan, ganyan din ang gagawin sa inyo. Hindi po ba? May sinabi pa si Jesus sa aklat ng John. I think John chapter 14 or something. I'm not sure. Sabi niya gano'n, ang mundo ay nakikinig sa kanila. Yan. John 17 yata. Kasi taga-mundo sila. Again, nakikinig ang mundo sa kanila. Dahil taga-mundo sila. Kaya kung may magaling magsalita na taga-mundo, na hindi naman mananampalataya, huwag kayong magtaka. Makikinig ang mundo dyan. Tingnan nyo sa TikTok. Maski karamihan dyan, walang katuturan. Maraming followers.
Sa YouTube, ganun din, di ba? Sa mga social medias. Wala namang katuturan. Hindi naman mensahe ng Panginoon. Aba, yung mensahe ng Panginoon, ang konti eh. Kaya sabi ko yan, parang nagmumukha naman tayong kaawawa. Di ba? Pero alam nyo, hindi ang mundong ito ang ating tahanan. Nakikiraan tayo rin. Okay? So, hindi pa kayo subscriber sa ating channel, inabot na tayo ng 20 minutes. Talagang tuloy-tuloy lang po ako. I just follow the anointing of the Lord. Okay? Kung hindi pa kayo subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share Jesus, His love, His grace, His eternal grace to each and every people. Kailangan maraming tao pa rin ang makakilala. Inom kong kape sandali. Hindi niyo po alam, kailangan tayo ng mundo. Tayo ang gagamitin ni Jesus. Tayo ang kanyang mga paa. Tayo ang kanyang mga kamay. Tayo ang kanyang mga bunganga. Tayo ang kanyang mga bibig. We have to tell them the gospel of God's grace. About Jesus, His love, and His grace. Salamat in Jesus. Truly loves us all.